Sige mga mahal kong Amerikano. Wala na kayong dahilan. Tingnan niyo ang nangyari sa United Kingdom. Tingnan niyo, isang matapang na Muslim ang iwinawagayway ang bandila ng Islam sa ibabaw ng istasyon ng Marble Arch sa gitna ng London. Nakasulat dito, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ayan na. Sa totoo lang, hindi. Ito ay Nasrullah, kung ano paman. Pero, bandila ito ng mga Islamista. Oo, na sinakop na nila ang Britanya. Wala na ang Britanya. Hindi na ito mababawi kung walang matinding pagsisikap. Sige, at tingnan mo ito. At kapag ang mga Islamista ay nagkaroon na ng pwesto sa iyong burokrasya, sa iyong hudikatura, sa iyong mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, sa iyong establishmentong pampulitika, tingnan mo kung anong nangyayari. Ito si Hukom Amjad Nur. Pinayagan niyang makalaya ang isang 70 taong gulang. Pakinggan mo ito. Pakinggan mo ito. Pinayagan niyang makalaya ang isang 70 taong gulang na Muslim matapos mangmulistiya ng isang 12 taong gulang na babae. Noong 2016, ginawa rin niya ang pareho sa isang katulad na kaso na sangkot ang isa pang Muslim. Ngunit, sa parehong taon, binigyan niya ng 8 taon ang isang puting lalaki dahil sa panggagahasa. At marami na akong naitalang ganitong mga kaso, mga ganitong haton ng mga Muslim na hukom. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Dahil mahalagang mailagay sa tamang perspektibo ang mga bagay-bagay dahil eksaktong ganito na rin ang nagsisimulang mangyari ngayon sa US. Alam ko na ang mga mahal kong Amerikano ay mahilig isipin na sila ay naiiba sa ibang bahagi ng mundo. Sa maraming paraan, totoo naman yon. Pero ang mga puwersa nagbuwag sa United Kingdom at iba pang mga bansa sa Europa ay ngayon ay inilipat na ang kanilang atensyon sa tuktok ng kanluraning sibilisasyon na siyang Estados Unidos, ang lakas ng kanluran. Dahil kung bumagsak ang UK, sabihin na lang natin nagkaroon ng rebolusyong Islamiko sa UK. Pwedeng dumating ang militar ng US at palayasin silang lahat. Oo, magkakaroon ng maraming pagdanak ng dugo at pagkawasak at magiging pangit ang lahat. Pero maliligtas pa rin ang Britanya. Pero kung bumagsak ang Amerika, wala nang darating na tutulong. Tingnan mo. Ito ang New Jersey. Ito ang Newark City Hall. Inaakala kong nasa Jersey ito. Salamat! Allahu Akbar! Bakit sumisigaw ng Allahu Akbar ang mga taong ito? Anong kinalaman ni Allah sa bandilang ito? Isa itong Islamistang bandila. Pero kung ito ay isang kilusan, kung ito ay isang humanistang kilusan, kung saan ang ilang katutubo ay lumalaban para sa kanilang karapatang umiral at sinusubukan nilang paalisin ang mga settler, mga kolonyal, mga Israeli, bakit sila sumisigaw ng mga relihiyosong slogan? Tingnan mo yan. Tingnan mo lang yan. Oo, yan na. Nakalagay, jersey.com. Tingnan mo yan. Tingnan mo ang mga butihing Amerikanong ito. Yan, tingnan mo ang mga butihing Amerikanong ito. Ito ay isang mabagal na pag-agaw sa pinakadakilang sibilisasyon na kilala ng sangkatauhan. Tingnan mo ito. Isang post mula sa isang frustradong Amerikano. Habang hinihintay ko ang aking flight, pauwi mula sa pagbisita sa pamilya ni Wadi, may anunsyo sa paliparan ng DFW. Hindi ko alam kung nasaan yon. Yon ay sa Texas. Well, Dallas Fort siguro. Pwede ba yon? Fort Williams Airport. Pasensya na, hindi pa ako nakapunta sa Amerika. Kaya lahat ng kaalaman ko tungkol sa Amerika ay galing lang sa pag-aaral ko mula sa labas. Pupuntahan ko talaga ang Hilaga, Timog, Silangan at kanlurang bahagi ng Amerika. Maglalaan ako ng 2 taon ng buhay ko at pupuntahan ko ang bawat bayan sa Amerika. Dapat siguro magmadali na ako. Sino ba ang nakakaalam kung anong klaseng Amerika na ang meron sa loob ng 10 taon o 5 taon? Anyway, ang sinasabi niya, habang hinihintay ko ang flight ko pa uwi, nakita ko ito sa paliparan ng DFW. Lahat ay iniimbitahan sa isang panalangin sa kapilya. Durog ang puso ko, nagpunta ako na umaasang baka kahit papaano ay may babasahing kasulatan. Sa halip, ito ang nadatnan ko at hindi ako pinayagang pumasok. Imam ang namuno sa sala sa isang panalangin ng mga Muslim. Tingnan mo ito. Pinupuri ng sanggay ng Houston ng Council on American Islamic Relations o CARE ang mga paliparan sa Houston. Ito ay dahil sa pagtatatag ng bagong lugar Diyos para ko. sa wudu at panalangin. Hinahangat nila ang kanilang mga paa sa lababo para hugasan? Tingnan mo ito. Gumawa sila ng nakatalagang lugar kung saan pwede nilang hugasan ang kanilang mga paa. Iyan ang buwismo. Dolyar at ang pera ng buwismo. Ito ang ginagawa nila. Pinalitan ka nila at ikaw pang nagbabayad para sa pribilehiyong yon. Wala pa silang binadalang yaman o pera. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang kapal ng mukha ng mga taong ito. Tingnan mo ito. Gusto kong makita ng pagbabago sa mga paaralan. Gusto kong makita na iba ang pagkain ng anak ko kaysa sa nakita ko noon. Si Shukri Abdi ay nagtapos mula sa Crawford High School noong 2007 at ngayon ay may anak na nag-aaral sa distrito. Sabi niya, hindi siya nakakakain sa paaralan dahil hindi halal ang mga pagkain.
Naapektuhan ng gutom ang kanyang pag-aaral. Si Fatima Adam Haji ay pumapasok sa Kearney. Pero hindi siya pwedeng magbaon ng sariling pagkain mula sa bahay dahil, alam mo na, ito ay libreng pagkain na binabayaran ng mga nagbabayad ng buwis sa Amerika na labis nilang kinamumuhian. Kinamumuhian nila ang bansang ito. Kinamumuhian nila ang kanluraning sibilisasyon. Kinamumuhian nila ang lahat tungkol dito. Gusto nilang palitan ito ng kanilang mga walang kwentang bansa, ng kanilang walang kwentang sistema ng pagpapahalaga. At ang ginagawa lang nila ay magreklamo. Sa Kearney High Educational Complex. At sinasabi ni ang pagbaon ng pagkain ay laging isang opsyon, ngunit ito ay pabigat para sa mga pamilyang mababa ang kita. Kasama Maraming ng mga batang pamilyang refugee mababa sa- ang kita. Isinulat ni Bridget ang tungkol sa kapal na mukha nito. Ang mga batang Muslim sa Amerika ay humihiling ng halal na pagkain na pinupundohan ng buwis sa mga pampublikong paaralan. Karamihan sa mga estudyanteng ito ay mula sa mga pamilyang refugee na mababa ang kita na tumatanggap na ng libreng o diskwentong pagkain sa paaralan. Ngunit sa halip na magbaon ng sariling pagkain upang igala ang kanilang mga tuntuning panrelihiyon, hinihiling nila na baguhin ng mga Amerikanong paaralan ang menu at sagutin ang gastos. Amerika, bakit? 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 Hayaan mong pakuluin ko pa ang dugo mo. Tapusin natin ang video na ito. Tumatanggap ng libreng at may diskwentong pagkain sa paaralan. Pakiramdam ko parang sayang lang ang libreng o may diskwentong lunch dahil binibigyan mo ko ng tulong para makakain sa mababang kita ko. Pero sa parehong panahon, hindi mo naman ako binibigyan ng pagkain na dapat kong kainin. Hindi ka naman talaga dapat kumakain ng kahit ano. Dapat hinahabol ka ng mga leon sa Aprika. Asahan mo na may ilang tao na tututol dito. Si Adina Betnitsky ay isang sosyologista sa University of San Diego at pinag-aaralan niya ang mga pagkakaiba sa kalusugan ng iba't ibang kultura. Ipinalaban niya ang lokal na komunidad ng Muslim noong 2012 nang humiling sila sa YMCA na maglaan ng espesyal na oras ng paglangoy para sa mga batang Muslim na babae. Espesyal na oras ng paglangoy. Naalala mo ba yung mga espesyal na water park para sa mga Muslim? Sa tingin ko nangyari yun sa Texas. Sa tingin ko, kinansela yon. Espesyal na pribilehyo. Matagal ko nang sinasabi ito. Huwag mo silang bigyan kahit kaunti. Tuwing magkukompromiso ka sa kahit alin sa mga pagpapahalaga mo, gaano man ito kaliit tingnan dahil ang pinag-uusapan natin ay santas ng kabihasnan. Kaya kahit maliit na pagbabago ay magkakaroon ng epekto na abot hanggang sa mga susunod na henerasyon. At magbabago yon, mababago ang buong direksyon ng pag-unlad ng kabihas ng kaluranin. Kapag binago natin ang isang bagay, gaya ng ginawa ng Britanya, sinabi ng Britanya, alam mo ba? Simulan nating arestuhin ang mga tao natin kapag kinikritiko nila ang Islam. Tingnan mo kung nasaan na sila ngayon. Tinakot nila si Kelly J. Keane na nagsabing alisin ang Islam sa mga gusali natin. At pagkatapos, tinawagan siya ng isang pulis mula sa Met Police at sinabi nila, pumunta ka rito, ipaliwanag mo ang sarili mo. Bakit mo? Paano mo nagawang insultuhin ang Islam? Sandali lang. Sa pagkakaalam ko, pwede nating punahin o batikusin ang kahit anong reliyon. Hindi. Ayos lang kung binabatikos mo at pinupuna ang Kristyanismo. Pero hindi mo pwedeng punahin o batikusin ang relihiyong ito. Naligaw na ang UK. May tiwala ako sa mga makabayan sa Britanya. Mababawi nila ang nawalang dangal at lugar nila sa lipunan. Mababawi nila ito. Pero ang punto ko, bakit hinayaan pang umabot sa ganito? Bakit? Tingnan mo ito. Nag-udyok iyon ng mainit na usapan tungkol sa Sharia law at asimilasyon. Sabi ni Betnitsky, ang pagbibigay ng halal na opsyon sa mga paaralan ay walang kinalaman sa political Islam at tungkol lang ito sa pampublikong kalusugan. Hindi, may kinalaman ito sa ating mga pinahahalagahan. Ayaw naming pahirapan ang mga hayop. Ayaw naming pahirapan ang mga hayop. Hindi namin gusto ang paraan nila ng halal na pagkatay sa mga hayop. Hindi namin gusto yon. Pinapahalagahan ng mga taga-kanluran kung paano natin tinatrato ang ating mga hayop. Sige, kailangan mong istun muna ang hayop bago mo ito katayin. Hindi ito gusto ng mga Muslim dahil kapag nastun mo ito, ayon sa sariling pananaw ni Muhammad, kailangan ng hayop ay gising pa habang hinihiwa mo ang leeg nito. At kailangan mong bumigkas ng kung ano-anong kalokohan sa Arabic. Tulad ng Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, o kung anumang kalokohang sinasabi nila. Kapag hindi mo ginawa, haram ito. Hindi lang basta, baka sabihin nila sa'yo na kailangan dumugo ang hayop. Alam mo, mabuti raw ito para sa kalusugan mo. Hindi. Kahit ginawa mo pa yon, pero hindi mo sinabi sa Arabic kung ano man ang sinasabi nila, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, o kung ano pa man, kaya haram pa rin. Isa itong relihiyong makaluma, atrasado, at puno ng pamahiin na wala ng lugar sa kanluraning mundo. Hindi na bibigyan ng pagkakataon ng mga batang ito na kumain ng mga pagkain na aayon sa kanilang relihiyon. Itong mga nagpapakabait na ito, hindi niya ipapakita ang ganung malasakit para sa mga Kristiyano. Hindi niya gagawin yon. Kung ganon, hindi na lang sila kakain na syempre ay hindi nakakatulong sa pagkatuto. Kung hindi sila kakain, umuwi na lang sila. O kaya naman, magpo-focus na lang sila sa pagkain ng mga pagkaing pamilyar sa kanila na pasok sa kanilang dietary restrictions. At kadalasan, ito ay mga junk food. Madali mo mababasa ang mga sangkap at masasabi mong, okay, pwede ito. Pero oo, at nasaan ang problema natin? Sa tingin ko, ayaw natin ang mga anak natin ay kumakain lang ng potato chips buong araw. Ang mga opisyal ng San Diego Unified ay hindi nagbigay ng komento tungkol sa kampanya ng halal, pero nakipagkita na sila sa grupo ng City Heights. Nag-aalok na ang distrito ng mga pagkaing vegetarian na sa totoo lang ay hindi rin palaging halal dahil sa mga processed na salad dressing. At may nauna ng halimbawa para sa halal na pananghalian sa paaralan.
Ang mga paaralan sa Dearborn Heights, Michigan ay nag-aalok na nito sa kanilang maraming estudyanteng Somali. Oh, walang biro. Oh, Dearborn. Kita mo, kita mo? Gusto lang talaga nilang sakupin ang lahat. Huwag nilang gawin yan. Tumayo, lumaban, makibaka. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Maraming Muslim na sumali ang dumagsa sa Ohio. Mula sa populasyong yan, may bagong halal na kinatawan ng estado. Isa sa pinakamalalaking mosque sa rehiyon ang itinayo. Ang mosque na yon ay naiuugnay hindi lang sa isa, hindi lang sa dalawa, kundi 6 na kaso ng terorismo. Anong napapala ninyo sa pagdadala ng mga ito, kundi? Sino ang isa sa dalawang Muslim-Somali-Amerikano na nahalal na yung termino? Ang Columbus ang may pangalawang pinakamalaking populasyon ng Somali sa US, mga 50 hanggang 60,000. Panggalang lamang sa Minneapolis matapos ang libo-libong imigrante mula Somalia noong 1991. Mula sa populasyong iyon ay si Ishmael Mohammed, ang bagong halal na kinatawan ng estado. Tingnan nyo yan mga pare, tingnan nyo yan. Napapalitan na kayo. Paano naging integrasyon ito? Paano naging magkakaiba ito? Magkakaiba-iba. Bakit puro Somali sila? Hindi nga sila magkakaiba kahit sa loob ng Muslim na komunidad nila. Puro Somali sila. Nasaan ang mga Pakistani at Bengali? Nasaan sila? Alam mo kung bakit? Kasi galit sila sa isa't isa. Kapag hindi nila nilalabanan ang mga hindi naniniwala, sila naman ang nag-aaway. Sa ngayon, parang nagkakaisa sila. Mukha silang nagkakaisa dahil dito. Sa ngayon, nagkakaisa sila sa laban nila sa mga hindi naniniwala. Ibig sabihin, ikaw. Ibig sabihin, ang Estado ng Amerika. Tingnan mo sila. Yan lang ang dahilan. Pinagkakaisa mo sila dahil ikaw ay nakikita bilang kaaway. Bilang ang kaaway, ang nag-iisang kaaway. Kaya sila nagkakaisa. Tingnan mo. Pakinggan mo siya. At nung nagsama-sama kami ng lahat ng grupo, kahit na hindi kami nagkakasundo sa ilang aspeto ng akida, ilang aspeto ng fiqh, ilang aspeto ng manhaj. Pero anong ibig sabihin? Kahit tayo ay Sunni o Shia, alam mo, hindi tayo nagkakasundo sa isa't isa pagdating sa mga usaping teolohikal. Pero kapag tayo ay nagkakaisa, mga Iranian, Pakistani, Bengali, Indonesian, Malaysian, Libyan, Syrian, Moroccan, na halos walang pagkakapareho sa isa't isa. Wala talaga. Pero kapag tayo ay nagkakaisa, Tayo ay mga Muslim at iisa lang ang kalaban. Kapag tayo ay nagkakaisa, subhanallah, yon ang nagsilbing mitsa. At ito ang matagal ko nang sinasabi. sa loob ng 20 taon, yon ang sinasabi niya. At Yasir Kadi, mahusay. Nagdudulot ka ng isang revolusyong Islamiko. Oo, ikaw. Magaling ka. Marami kang ginawang hakbang. Pinag-isa mo sila at itinutuon mo ang iyong mga pagsisikap sa pagpapa-Islam ng Amerika. Mahusay. Tingnan mo, ang daming perang pumapasok. Balak pa ng taong ito na magtayo ng isang buong lungsod ng mga Muslim, Epic City. Buti na lang at napigilan yon. Sa tingin ko, nasa korte pa ng apela o kung anuman. Pero, saan nga ba nanggagaling ang lahat ng perang ito? Daang-daang milyong dolyar. Qatar. Doon nanggagaling ang pera. At si Pangulong Trump, sa hindi malamang dahilan, ayaw gumawa ng kahit anong aksyon tungkol dito. Kailangan nating magkaisa bilang mga Muslim kahit na may pagkakaiba-iba tayo. Mas malalaki pa ang mga laban na dapat nating harapin kaysa sa mga alitang yan. Mga laban tulad ng pagdaig mo sa sarili mo. Alin bang fiqh? Anong sekta? Sino bang may pakialam kung ikaw ay Sufi o Salafi? Sino bang may pakialam? Kailangan nating sambahin si Allah nang magkakasama laban sa taong hindi nga naniniwala. Yon ang kalaban natin. Pinupuna ang kapitalistang sistema na umiiral sa Amerika. Sinabi sa atin ng ating Panginoon sa Quran na hindi maganda ang sistemang ito. Umaasa tayo na yakapin ang ating mga lupain ng Islam at ipatupad ang Sharia ni Allah. Oo, at sasabihin ko ito ng hayagan. Ang jihad ay isang lehitimong termino. Isa itong marangal na termino. Hindi tayo dapat mahiya rito. Sinabi ng ating propeta sallallahu alaihi wasallam, labanan ang mga pagano, labanan ang mga kuffar. Ang layunin ay maitatag ang mga batas ni Allah sa mundo. Ang tunay kong katapatan ay hindi sa anumang bansa, kundi sa lumika ng mga bansa. Kinakailangan nito ang pag-unawa sa pangmatagalang layunin at kung paano mo mararating yon sa pinakamahusay na paraan. Maraming kabataang Muslim ang mas nagiging aktibo sa politika, maging sa antas ng student union o sa antas ng politika, lahat ng mga Muslim na ito. Oo, kawawang puting lalaki sa labas. Tumatakbo siya. Hindi niya alam na ang mga lalaking ito ay nagpaplano na sakupin ang kanyang bansa, ang lipunan, at ang paraan ng pamumuhay ng lipunan. Para sa mga posisyon sa iba't ibang lugar, anong payo ang maibibigay mo sa mga Muslim sa larangang iyon? Dapat ay taos puso mong nais na mapabuti ang umma alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iyon lang, kahit ikaw ay isang politiko, doktor, inhinyero, librarian, o ano pa man ang iyong propesyon, dapat palagi kang tapat sa Muslim Ummah, sa komunidad ng mga Muslim o sa Islam. Malinaw na may mali tayong nagawa. Sobrang mali na hindi na nila kinatatakutan ang establisymentong pampulitika ng kanluran. Hindi na nila ito kinatatakutan. Sinasabi pa nila, parang, halika na, hulihin mo ako, sige nga.